Filipino 6, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Para sa most essential learning competencies, nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Sa araling ito ay mapapalawak ang iyong kaalaman sa paggawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Inaasahan ding maipamamalas mo ang iyong kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan o damdamin. Ano-ano ang mga natatandaan ninyong bahagi ng pananalita na inyo nang napag-aralan sa mga nakaraang aralin? Kung ito ang iyong kasagutan, ay binabati kita. Mahusay. Subalit mas mainam na basahin mo pa ito upang lubos mo pang maunawaan. Pag-aralan natin ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Una ay ang pangalan. Ang pangalan ay salitang tinutukoy ang ngalan ng tao, bagay, pook, hayop o pangyayari. Halimbawa, lapis, papel, babae, lalaki, simbahan, ibon, binibining Hernandez, standard, TV, Cavite, panda. Pangalawa ay ang panghalip. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na inihahalili o ipinapalit sa pangalan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. Narito ang iba't ibang uri ng panghalip at mga halimbawa nito. Una, panghalip panao. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay ako, siya, sila. Pangalawa, panghalip paari. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay akin, kaniya, kanila, amin. Pangatlo, panghalip pananong. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay sino, ano, kailan. Pang-apat, panghalip pamatlig. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay dito, doon. Panglima, panghalip pamilang. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit ay ilan, marami. At pang-anim, panaklaw. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit ay madla, pangkat. Ang pangatlo naman na bahagi ng pananalita ay ang pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Pang-apat na bahagi ng pananalita ay ang pangatnig. Ang pangatnig ay ang mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, ng isang parirala sa kapwa parirala, o ng isang pangungusap sa kapwa pangungusap. Panglima na bahagi ng pananalita ay ang pang-ukol. Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa at pang-abay na pinag-uukulan ng kilos, gawa, ari, balak o layon. May dalawang pangkat ng pang-ukol. Una, ginagamit na pangalang pambalana. Ang mga halimbawa nito ay ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, para sa. Ang pangalawa naman ay ang
ginagamit na pangalang pantangi. Ang gawa, ari, layon at kilos ay para lamang ngalan ng tao tulad ng ukol kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, hinggil kay. Ang pang-anim na bahagi ng pananalita ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga katagang nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging madulas o magaan ang pagbigkas ng mga ito. Ginagamit din ang pang-angkop upang pag-ugnayin ang mga panuring at ang mga salitang binibigyang turing nito. Ang mga ito ay na, nang, at G. Pang-pito na bahagi ng pananalita ay ang pang-uri. Ang pang-uri ay nagbibigay ng turing o naglalarawan sa pangalan o panghalip. Pang-walo na bahagi ng pananalita ay ang pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagsasabi ng kung paano, kailan, saan ginawa ang kilos o galaw. At ang pang-siyam na bahagi ng pananalita ay ang pantukoy. Ang pantukoy ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, lunan o pangyayari. Halimbawa, si, sina, ito ay pantukoy sa tao. Ang mga, ito naman ay pantukoy sa bagay. Ano naman ang patalastas? Ang patalastas ay isang paraan upang makaengganyo, hikayat at pag-anunsyo tungkol sa isang produkto, pangyayari, tao at iba pa sa pamamagitan ng iba't ibang plataporma. Kadalasan, ang ginagamit dito ay ang media o social media. Pero maaari rin tayong gumawa nito ng pasulat o pasalita. Sa pagsulat ng patalastas, kailangan din ang pagpili ng angkop na bahagi ng pananalita o salitang maglalarawan sa bagay o produkto. Mayroong iba't ibang uri ng patalastas. Una, pasalita o sa pamamagitan ng bibig. Pangalawa, nakalimbag. Pangatlo, napapanood sa telebisyon o naririnig sa radyo. At pang-apat, nakikita o nababasa sa social media. Mayroong dapat tandaan sa pagsulat ng patalastas. Una, alamin kung sino ang target na bibili o tatangkilik ng produkto. Pangalawa, alamin ang pangangailangan nila. Pangatlo, suriin kung anong uri ng produkto ang kailangan nila. At pang-apat, maging malikhain sa pagbuo o paggawa ng patalastas. Alamin natin ngayon kung matutukoy mo ang mga bahagi ng pananalita na ginamit sa bawat pangungusap. Para sa pagsasanay bilang isa, tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakahahawang sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang mga salitang nakasalungguhit ay, una, ang salitang ang. Ang salitang ang ay isang pantukoy dahil tinutukoy niya ang isang pangalan. Pangalawa na nakasalungguhit ay ang COVID-19. Ang COVID-19 ay isang pangalan. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang COVID-19 ay isang pangyayari. Ang pangatlo naman na nakasalungguhit ay ang isang. Ang isang ay isang pang-abay. Ang sumunod naman na salita na may salungguhit ay ang karaniwang. Ang nakasalungguhit sa karaniwang ay ang nang. Nang lamang ang may salungguhit. Ang nang ay isang pang-angkop. At ang panglima na salitang may salungguhit ay ang at. Ang at ay pangatnig. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa.
Tukuyin kung ang may salungguhit na salita o kataga ay pangalan, panghalip, pandiwa, pangatnig, pangukol, pangangkop, pang-abay, pantukoy, at pang-uri. Isulat sapat lang ang iyong sagot. Unang bilang. Lubos na pinag-iingat ang taong bayan upang makaiwas sa mapanganib na virus. Ang salitang nakasalungguhit ay taong bayan. Anong bahagi ng pananalita ito? Tama! Ito ay pangalan. Dahil ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Pangalawa, sadyang kahabag-habag ang ilang kaganapang nangyayari sa mundo ngayon. Ang mga salitang nakasalungguhit ay sadyang kahabag-habag nangyayari. Anong bahagi ng pananalita ito? Tama! Ito ay pang-abay. Pangatlo, may mga pamamaraan naman upang makaiwas sa kumakalat na virus. Ang salitang nakasalungguhit ay upang. Anong bahagi ng pananalita ito? Tama! Ito ay pangatnig. Pang-apat, maayos akong susunod sa mga safety protocols upang makaiwas sa kumakalat na virus. Ang salitang nakasalungguhit ay susunod. Anong bahagi ng pananalita ito? Tama! Ito ay pandiwa. At panlima, sana ay matapos na ang pandemyang kinakaharap ng mundo. Ang salita ay pandemyang. Sa pandemyang, ang nakasalungguhit lamang ay ang nang. Anong bahagi ng pananalita ito? Tama, ito ay pang-angkop. At para naman sa pagsasanay bilang 3, gamit ang iba't ibang uri ng pananalita, bumuo ng pangungusap o usapan tungkol sa larawan at sa lungguhitan ng bahagi ng pananalita na hinihingi sa loob ng panaklong mula sa nabuong pangungusap o usapan. Narito ang larawan. Narito naman ang halimbawang sagot, gamit ang panghalip. At narito ang usapan. Tatay, malakas ang tumamang bagyo, nagdulot ito ng matinding baha. Ang sagot naman ni nanay, oo nga, kaawa-awa ang mga naapektuhan nito. Ang mga nakasalungguhit na ito at nito ay mga panghalip. Ngayon, kayo naman ang gagawa ng usapan gamit ang mga bahagi ng pananalita na una, pang-uri, pangalawa, pandiwa, pangatlo, pantukoy, at pang-apat ay pangalan. Ang gagawin niyong usapan ay ayon sa larawan. Tandaan, ang iba't ibang bahagi ng pananalita ay ang mga sumusunod. Una, pangalan. Pangalawa, panghalip. Pangatlo, pandiwa. Pang-apat, pangatnig. Panglima, pang-ukol. Pang-anim, pang-angkop. Pang-pito, pang-uri. Pang-walo, pang-abay. At pang-siyam, pantukoy. Ang patalastas ay isang paraan upang makaengganyo, hikayat, at pag-anunsyo tungkol sa isang produkto, pangyayari, tao at iba pa sa pamamagitan ng iba't ibang plataporma. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!